Magandang araw, Tito Makoy. Magtatago po ako sa pangalang Jaco. Hango po ito sa pangalang Michael Jackson. Actually, Tito Makoy, sa lugar namin, hindi naman talaga Jaco ang bansag sa akin. May ibang bansag pa na hango rin sa isang Hollywood actor na magaling ring sumayaw, kagaya ni Michael Jackson. Pero gagamitin ko po ang alias na Jaco. Ang kwento ko, Tito Makoy, ay tungkol sa lihim naming relasyon ng aking bilas, asawa ng kapatid ng asawa ko. First time naming umuwi sa lugar ng asawa ko sa kanilang probinsya. Actually, Tito Makoy, noong panahon na iyon magka-live-in pa lang kami, hindi pa kami kasal, 4 na buwan na siyang buntis. Kaya hayaan mo po, Tito Makoy, na asawa na ang itawag ko sa kanya. Excited pero kinakabahan. Unang pagharap ko kasi ito sa mga biyanan ko at sa buong pamilya ng asawa kong si Balin. Kaya maraming agam-agam, bagamat ang sabi ng asawa ko, walang problema, hindi makaluma ang kanyang mga magulang. Pero may pagkakonserbatibo pa rin. Kaya lang hindi sila yung tipo ng mga magulang na kailangan mo munang matutong mag-araro, magsibak ng kahoy at tumulong sa mga gawaing bukarin bago ka maging manugang. Hindi ganoon ang mga magulang ng asawa ko ayon sa kanya. Umaga kaming dumating sa kanilang lugar. Siyempre, Tito Makoy, nagmano ako sa mga magulang ng asawa ko. Ipinakilala ko ng aking asawa sa kanyang mga magulang at mga nakababatang kapatid. Ang buong pamilya ng aking asawa alam ang aming pagdating bago pa kami bumiyahe galing sa Manila. Kaya naman kinagabihan noong dumating kami, merong kaunting kasiyahan sa kanilang bahay dahil nga sa aming pagdating. Naging abala sa bahay noong hapon na, lahat tumutulong sa paghahanda ng pagkaing aming pagsasaluhan. Ang dalawang nakatatandang kapatid ng asawa ko ay darating din ayon sa kanya. Kasi may mga pamilya na ang mga ito pero sa lungsod pa rin nakatira, malapit lang sa bahay ng asawa ko. Noong gabi nga nagdatingan ang dalawang kapatid niya na meron ng mga pamilya, siyempre kasama ang kailang asawa at anak. Kami ng nakababatang kapatid ni Balin, nakababatang kapatid niya itong lalaki, Tito Makoy, magkaharap sa isang mesa nagkikwentuhan. Nagulat ako nang lumapit sa aming mesa ang isang bayaw ni Balin. Nagkagulatan kami, Tito Makoy. Sa totoo lang, pareho kami hindi nakapagsalita. Kuya Jaco, siya pala ang asawa ni Ate Mirna, siya si bayaw na Dilon. Ito ang pagpapakilala sa aming dalawa ng nakababatang kapatid ng asawa ko. O Bilas, kumusta? Ito, Tito Makoy, ang bigla ko nalang wika para hindi mahalata ng bayaw ko na nagkagulatan kami ni Dilon. Si Dilon naman, pilit siyang humiti at nakipagkamay sa akin. Si Dilon, Tito Makoy, dati kong kasamahan sa trabaho. Pareho kami noon sumasayaw sa bar sa Manila. Siya ang madalas na nang-aaway sa akin noon. Kasi parang insecure siya, nasapawan ko rin siya nang dumating ako sa bar. Siguro nga, Tito Makoy, dahil di hamak na mas magaling ako sa kanya pagdating sa pagsasayaw, maging yung seryosong sayaw, hindi lang yung sayaw sa bar. Alam mo, Tito Makoy, muntik pa nga kaming magsuntukan niya noon, naawat lang ng aming mga katrabaho. Ito kasing si Dilon merong pagkahambog. Marami rin sa mga kasamahan namin ang galit sa kanya. Mayabang, Tito Makoy, sa madaling paglalarawan. Pero noong naramdaman niya na walang kumakampi sa kanya, umalis ito sa bar, lumipat ng ibang bar. Hindi maganda ang aming paghihiwalay. At ngayon, pakalipas ng ilang taon, muli kaming nagkita sa iisang pamilya pa na aming kinabibilangan. Nag-aalala tuloy ako, Tito Makoy, na baka balik na naman kami sa dating samahan. Halika Bilas, upo ka na rito.
Yan ang wika ko sa kanya, Tito Makoy, para maikubli ko ang ilangang nagaganap sa aming dalawa. Umupo naman sa tabi ko si Dilon. Umalis ang bayaw namin, kaming dalawa ang naiwan sa misa. Bakit nandito ka? Yan ang tanong niya sa akin. Sinamantala namin, Tito Makoy, ang pagkakataong umalis ang bayaw namin para makapag-usap kami. Ano pa, asawa ko ni Balin, kapatid ng asawa mo. Ako nga dapat rin magtanong kung bakit nandito ka. Yan naman ang sagot ko sa kanya, Tito Makoy. Obvious naman, asawa ako ng kapatid ni Balin. Yan din ang naging tugon sa akin ni Dilon. Nako Dilon, baka isipin mo na namang sinasapawan kita o kaya sasapawan kita rito. Alisin mo na nga yung ganyang pag-iisip. Inunahan ko na siya, Tito Makoy, kasi baka ganoon na naman ang iniisip nito. Umandar na naman yung pagiging insecure niya ngayon. Noong gabing iyon kami ang magkaharap sa misa. Pinipilit namin parehong maging okay, pero dama ko pa rin ang tensyong namamagitan sa aming dalawa. Sa tingin ko, Tito Makoy, hindi siya mapakali. Tila may gustong sabihin sa akin pero hindi niya masabi. Ewan ko lang, Tito Makoy, pero nakikita kong hindi talaga siya mapakali. Hanggang sa natapos ang salo-salo ng pamilya, silang meron ng mga sariling bahay, nagsiuwian na. Talagang hindi nawala ang tensyon sa amin ni Dilon. Merong grand family reunion ang pamilya ng biyanan kong lalaki sa ibang bayan. Medyo malayo ito sa lungsod. Nagkasundo kami ng asawa kong si Balin na hindi ako sasama. Kasi, Tito Makoy, kailangang matapos na ang pag-aayos ng bahay na inupahan namin. Dito kami lilipat sa aming pagbukod ng asawa ko. Ito'y para naman sa aming schedule na 3 linggo dapat makalipat na. Kinakailangang matapos ko yung pagpipintura. Para sa aming paglipat, hindi na amoy pintura ang bahay. Problema kasi, Tito Makoy, buntis ang asawa ko kaya dapat wala nang amoy ang bahay. Ako lang ang gumagawa ng pagpipintura kasi kaya ko naman. Liban dyan, Tito Makoy, sayang naman kung ibabayad pa sa iba. Magasto na namin sa aming ibang pangangailangan. Nagulat ako, Tito Makoy. Itong si Dilon pala hindi rin sumama. Pumunta siya sa bahay na aking inaayos at tumulong sa akin. Siyempre, Tito Makoy, tuwang-tuwa ako kasi hindi niya ako inaaway ngayon at tinutulungan niya pa ako. Sa laking tuwa at pasasalamat ko, pinaghandaan ko talaga siya ng masarap na pananghalian. Nagluto ako ng nilagang baka at pritong isda para sa aming pananghalian. Habang nagpipintura kasi kami, Tito Makoy, nagluluto din ako. Kasi itong bahay na aming inaayos, ang aking pinipinturahan, meron na rin kaming ibang gamit dito, gaya ng mga lutuan. Noong hapon, pagkatapos naming magtrabaho, namamahinga kaming dalawa, minabuti naming makipag-video chat sa aming mga asawa. Yung cellphone ni Dilon ang ginamit namin. Magkasama naman kasi ang aming mga asawa. Kitang-kita ng mga asawa namin na magkasama kami ni Dilon dito sa bahay na aming inaayos. Sinabi rin namin sa aming mga asawa na baka dito kami pareho magpalipas ng gabi kasi nawiwili kaming tuloy-tuloyin ang aming ginagawang pagpipintura. Pero, Tito Makoy, pagkatapos naming maghapunan, mas minabuti kong samantalain na ang pagkakataong ito, pagkakataon na makapag-banding kami ni Dilon. Bumili ako ng alak na aming maiinom. Kasi nga, Tito Makoy, nagkatrabaho kami noon sa bar. Wala kaming ganitong pagbabanding kasi palaging away ang nagaganap sa amin noon. Alam mo, Jaco, hindi ko sukat akalaing magiging magbilas pala tayo. Tayo na laging nag-aaway noon sa bar. Tapos ngayon, heto tayo magkasama. Naku, Bilas, ikaw lang naman bagay yung umaaway sa akin. Yan, Tito Makoy, ang pabirong wika ko kay Dilon.
Alam mo, Jaco, pasensya ka na talaga sa akin noon kung ganoon ang ating naging samahan. Pasensya ka na talaga. Ay, nako Bilas, wag mo nang isipin yun, wala na yun. Matagal nang naganap yun. Ang Tito Makoy ang magandang palitan ng usapan namin. Makalipas ang ilang saglit, nagsalita muli itong si Dilon. Jaco, alam mo meron akong pabor na hihingin sa'yo. Pwede bang yung pagiging magkatrabaho natin noon sa bar sa Manila, atin-atin na lang, wala nang ibang makaalam dito sa pamilya natin? Yan ang pakiusap ni Dilon. Anong ibig mong sabihin, Bilas? Yan Tito Makoy ang tanong ko kasi medyo nagugulahan ako sa kanyang sinasabi. Ganito kasi yan. Hindi alam ng asawa ko na ganoon ang trabaho ko. Ang pagkakaalam niya, hanggang ngayon, ang trabaho ko noon ay nasa kasino. Hindi ko talaga sinabing sa bar ako at sumasayaw. Alam mo na, siyempre kinakailangang magpasikat tayo. Kaya huwag ka ng maraming tanong, basta pwede bang sekreto na lang nating dalawa yon? Yan muli Tito Makoy ang pakiusap sa akin ni Dilon. Ah, yun ba? Walang problema, bakit? Akala mo naman sa akin magkikwento ng kung ano-ano. Kaya huwag kang mag-alala. Saka hindi naman talaga kinakailangang pag-usapan natin yun at halongkatin natin ang ating buhay noon. Kaya lang Bilas, ikaw kasi ang yabang mo. Buti nga't hindi mo sinabing engineer ka. Yan Tito Makoy ang medyo pangungulit at pangaasar na ginagawa ko kay Dilon habang medyo seryoso ang aming usapan. Jaco, huwag ka nang masyadong kumontra dyan, basta albor ko na yan sa'yo. Sana sa ating dalawa na lang. Oo naman Bilas, bakit ba naman mangingwento ako? Pero talagang medyo mahirap yung sitwasyon mo. Ako kasi sinabi ko kay Balin na kung ano talaga ang trabaho ko. Alam na alam niya na nagtatrabaho ako sa bar. Yan Tito Makoy ang aking muling paniniguro kay Dilon. Nakakatuwa nga talagang isipin, alam mo, palagi tayong nagtatalo noon sa bar hanggang sa umalis ako. Pero alam mo Jaco, kahit na palagi tayong nagtatalo, noong umalis ako doon makalipas ang ilang buwan, alam mo namimiss ko rin kayong lahat doon sa bar. Kasama ka na noon. Lalo na nung mahigit ng 1 taon na umalis ako, miss na miss ko na ang lahat ng mga kasamahan natin sa bar. Ganoon pala pag magkahiwalay na kayo ng lugar, namimiss mo rin talaga ang mga kasamahan mo. Kau naman dyan Bilas, huwag ka naman ganyan, parang nagiging madrama yata at mukhang mag-iiyakan pa tayo ngayon. Pero alam mo tama ka, kasi pag nakasama mo na ang isang tao kahit na hindi maganda ang relasyon nyo, pero pag umalis na yan, pag nagkahiwalay na kayo, dumarating talaga sa punto na namimiss nyo rin ang bawat isa. Kagaya mo, nung umalis ka na doon sa bar, namimiss ka rin namin. Iyan rin Tito Makoy ang sabi ko kay Dilon, kasi talagang noong umalis na siya sa bar makalipas ang ilang buwan, namimiss rin namin siya, kami ng mga magkakasama doon sa bar. Alam mo Tito Makoy, sa aming pag-uusap na ito habang lumalalim at lumalakas ang tama ng alak sa amin, parang nagiging emosyonal ang kwentuhan namin. Inaalala namin yung mga panahon na nagtatrabaho kami sa isang bar sa Manila. Pero para medyo maputol ang pagiging dramatic ng aming usapan, pumasok ako sa banyo para mag-CR. Tito Makoy, habang umiihi ako, sumunod sa akin si Dilon. Pagkatapos Tito Makoy, niyakap niya ako mula sa aking likuran. Ewan ko ba Tito Makoy kung bakit sa kanyang pagyakap sa akin, bigla rin akong napahawak sa kanyang braso at pinisil-pisil ko ito. Alam niyo po, nanunumbalik sa akin ang panahon na customer ang kasama ko. Walang nagsasalita sa aming dalawa. Humarap ako sa kanya at nagkatinginan kami. Bigla na lang humalik sa akin si Dilon. Humalik siya sa labi ko at ewan ko ba Tito Makoy bakit humalik din ako sa kanya. Alam ko ang aming ginagawa at alam ko ang relasyon namin ngayon, pero hindi ako tumigil sa
paghalik rin sa kanya. Marahil Tito Makoy, talagang pareho namin naaalala ang ganitong sitwasyon noong mga panahon na pumapasok kami sa mga pribadong lugar, meron kaming kasamang mga customer. At sa aming ginagawa ni Dilon, uminit kami hanggang sa tuluyan kaming pumasok sa isang silid nitong bahay. Nagtuloy-tuloy na kami ni Dilon. Tito Makoy, hindi ko na gaanong ilalarawan pa kung ano ang mga ginagawa naming pribadong bagay. Isipin mo na lang po na pareho kami marunong magpasaya sa mga customer. Pareho ayaw magpatalo kung sino ang magaling. Para tuloy nagpapaligsahan na naman kaming dalawa at parang nabuhay yung pagiging magkaribal namin noon ni Dilon. Para nga kaming nasa bar, ayaw magpatalo ng isa sa isa. Lalong-lalo na si Dilon, Tito Makoy. Yung parang insecure pa rin siya sa akin. Ang estilo ng kanyang ginagawa ngayong nasa pribadong oras kami. Ang pagkakaiba nga lang ay ang pinapasaya namin ngayon ay ang aming mga sarili. At aaminin ko, Tito Makoy, ngayon di hamak na mas magaling sa akin si Dilon. Sa lahat ng mga naging karanasan ko sa mga customers na sinamahan ko noon, wala akong pwedeng ikumpara kay Dilon. Surrender ako sa galing niya. Nagpapatalo na lang ako ng aking kasiyahang nararamdaman hanggang sa pareho kami makatawid sa aming tatawirin. Jaco, alam mo, nakakamiss din yung ganito. Yung nag-i-enjoy tayo tapos nagkakapera pa tayo. Yan ang wika sa akin ni Dilon habang namamahinga kaming dalawa. Oo nga, Bilas. At aminin natin kahit na binabayaran lang tayo pero nasisihan din talaga tayo sa ibang mga customers na sinasamahan natin. Lalong-lalo na ako dahil yung talagang sumasama ako sa customer na kursunada ko rin. Kung hindi ko kursunada ang customer, nagdadahilan ako para hindi ako sumama sa kanya sa labas. Siya nga pala, Bilas. Sino nga ba ang magbibigay ng pera sa atin? Ano, Dilon, ikaw ba ang magbibigay ng pera sa akin? Yan, Tito Makoy, ang tumatawang bero ko sa kanya. Sira, ikaw nga ang dapat magbigay sa akin kasi nandito ako sa bahay mo. Ang ibig sabihin yan, tinake out mo ako. Yan din, Tito Makoy, ang tumatawang bero sa akin ni Dilon. Nagtatawanan kaming dalawa. Doon na nga kami sa aking inaayos na bahay, nagpalipas ng gabi. Noong hating gabi, Tito Makoy, umulan ng malakas at lumamig bigla ang panahon. At dito sa bahay, dahil nga sa kakaunti pa lang ang gamit namin dito, walang kumot, malamig na malamig noong hating gabi na. Kaya naman ang tanging ginawa namin ni Dilon, magdamag kaming magkayakap. At sa magdamag na iyon, mayat maya, Tito Makoy, ginagawa namin ang masayang tagpo. Nung nagising kami pareho kinabukasan, ano, Dilon, okay ka lang ba sa nangyari sa atin kagabi? Yan ang tanong ko sa kanya. Oo naman, siyempre. Sino ba sa ating dalawa ang magtataka at mabibigla sa ginawa natin? Pareho naman tayo sanay na sanay sa ganoon. Alam mo, ang pagkakaiba lang natin ngayon, magbilas na tayo. Pero hindi naman tayo magkadugo. Ikaw, Jaco, kung sakali bang magkaroon muli tayo ng pagkakataon, uulit ka pa rin ba? Uulit ka pa ba na tayong dalawa? Yan, Tito Makoy, ang tanong sa akin ni Dilon. Bakit naman hindi? Alam mo, Tito Makoy, yung kasabihan na kapag nasubukan na ang isang bagay, palaging nanaisin na natin na sana maulit muli. Pagkatapos maulit muli, laging sana, ngayon at kailanman, o kaya sana'y wala ng wakas. Ang gabing iyon, Tito Makoy, ang naging umpisa ng aming lihim na ginagawa ni Dilon, kaming magbilas. Nung araw na lumipat kami ng asawa ko sa aming titirahang bahay, tumulong sa akin si Dilon. At naging masaya ang aming pamumuhay ng aking asawa. Ganoon din si Dilon, masaya ang pamumuhay niya ng kanyang asawa at mga anak. Si Mirna, Tito Makoy, ang asawa ni Dilon na nakatatandang kapatid ng asawa kong si Balin, nakapasok na ito bilang guro sa pampublikong paaralan.
Ang asawa ko naman nakapasok sa isang ospital ng gobyerno, naging permanente na ang kanyang trabaho. Kami naman ni Dilon, pareho kami nakapasok sa City Hall bilang city guards. Palibhasa Tito Makoy, pareho kami walang natapos. Nakapasok kami sa City Hall dahil sa ang magulang ng aming mga asawa ay kapitan sa barangay, leader ito ng mayor. Kaya nung ilapit kami kay mayor, hindi nagdalawang isip ang mayor na tanggapin kami bilang gwardya. At ang maswerte pa Tito Makoy, pareho kaming natuwa ni Dilon kasi pareho ang shift ng aming pagpasok sa duty. Kami pang dalawa ang magkabady. Ang sitwasyong ito Tito Makoy ang nagbunsod sa aming dalawa para magtuloy-tuloy ang aming lihim na relasyon ni Dilon. Sa gabi Tito Makoy, pag sinarado na namin ang mga pintuan ng gusali, pinapatay namin ang ilaw sa loob. Tanging ang mga ilaw sa labas lang ang bukas. Ito na rin kasi ang instruction para kitang-kita namin ang mga tao sa labas. Kami hindi nakikita na nakaupo sa loob ng gusali. Kung sakaling merong magtatangkang pumasok sa gusali, makikita namin sila pero kami hindi nila nakikita. Sa aming pagjuduty Tito Makoy, alam namin ni Dilon ang mga blind spots na walang CCTV nakatutok. Dito kami madalas pumipwesto at dito rin kami nag-uumpisa. Kapag pareho kami Tito Makoy na nabik, itinutuloy namin ang aming milagro sa loob ng isang CR. Meron kasing isang CR dito na wala ring nakatutok na CCTV ang daanan papasok. Ito ang aming paboritong CR. Ito ang CR na nag-aanyaya sa aming dalawa na gumawa ng milagro. At sa aming ginagawang ito ni Dilon, lalo naming napagtibay ang aming samahan. Tuluyan naming kinalimutan ang aming mga hindi pagkakaunawaan noon sa Manila. Ang mga asawa namin tuwang-tuwa naman sa aming magandang samahan. Ayon sa kanila, magkasundo raw kaming dalawa. Wala silang problema. Walang inggitan at walang silosang nagaganap sa aming dalawa pagdating sa trabaho. Maging ako Tito Makoy, talagang kitang-kita ko sa aming samahan ni Dilon na magkasangga kami. At kahit meron kaming mga milagrong ginagawa pero pareho rin kami ni Dilon maingat. Gumagawa lang kami ng mga ganoon kung nagkakataong panggabi ang duty namin. Kung pang-araw ang aming duty, syempre iba rin ang galawan. At isa pa Tito Makoy, hindi rin namin kinakalimutan na meron kaming asawa at may pamilya kami pareho. Nagtuloy-tuloy ang aming magandang samahan ni Dilon hanggang sa ngayon Tito Makoy, pareho na lumalaki ang mga anak namin. Masaya kami sa aming buhay may pamilya. Masaya rin kami sa aming lihim na ugnayan. At dahil nga iisang pamilya ang aming kinabibilangan, hindi talaga maiiwasan ang mga pagkakataong nagkakaharap-harap kami sa inuman tuwing merong kasiyahan ang pamilya ng aming mga asawa. Pareho kami Tito Makoy ni Dilon, sinisigurong hindi malalasing. Alam mo na Tito Makoy, natatakot kami na baka malasing kami ng husto, makalimot kami o kaya hindi namin malaman ang aming ginagawa, mabuking at mabunyag ang aming tinatago. Kaya talagang maingat na maingat kami sa inuman kapag merong okasyon ang pamilya namin. Hanggang ngayon Tito Makoy, patuloy na maganda ang relasyon naming magbilas, kaming dalawa ni Dilon. Masaya ang aming buhay may pamilya, pareho na rin lumalaki ang aming mga anak at pareho kami ngayon nagsusumikap na maibigay namin ang mga kinakailangan para magkaroon ng magandang bukas ang aming mga anak. Sa aming pag-uusap ni Dilon Tito Makoy, palagi pa rin kaming nagtatanong kung bakit humantong kami sa ganitong sitwasyon. Yung dating magkaaway, ngayon magkasangga at meron pang lihim na relasyon. Hanggang dito na lang po Tito Makoy ang aking kwento. Simpleng-simple sana po, kahit nabasahin mo man lang para makita mo kung pwedeng ilathala sa iyong channel. Pero Tito Makoy, sana mailathala mo at sana magustuhan ng iyong mga taga-subaybay. Lubos na gumagalang,
Jaco. Maraming salamat, Jaco, sa pagbabahagi mo ng iyong kwento. Ganun talaga, maraming mga pangyayari na ganyan. Nagiging magkaibigan pero sa una, magkaaway muna. Alam mo, ang dating magkaaway pag naging magkaibigan, totoong magkaibigan yan, hindi basta-basta mawawasak ang pagiging magkaibigan. Kasi ang advantage nga dyan, alam na ng bawat isa kung ano ang ugali ng isa, at alam nyo pareho kung ano ang hindi gusto at gusto ng isa. Kaya dyan nagiging malapit na magkaibigan at tunay na magkaibigan talaga. Saka ang isa pang sitwasyon na yung katrabaho mo, palagi mong kaaway, hindi maganda ang relasyon nyo. Yung panahon na maghihiwalay na kayo o kaya nagkahiwalay na kayo, pag nagkita kayo talagang parang wala lahat yung mga galit nyo sa isa't isa, tuwang-tuwa kayo pareho. Yan ang nangyari sa inyong dalawa ni Dilon. Liban pa dyan, iisang pamilya ang inyong kinabibilangan ngayon. Sa muli, maraming salamat sa pagbabahagi mo ng iyong kwento. Yun nga lang pala ang sasabihin ko, ingat ng kaunti kasi iisang pamilya ang kinabibilangan nyo ni Dilon. Mga kaibigan, kung meron po kayong kwentong nais na ibahagi, ipadala lang sa aking email, titomarcos@yahoo.com at titomarcos@gmail.com. Maraming salamat po.